Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, natakot na lahat. Tamba resign na. Nagtatanong po mga kababayan kung resign na ba itong si Tambaluslos. Yan na. At ito pa, hala, bagsik ni Vice President Sara Duterte. Ramdam na nila. Yan mga kababayan, patungkol po rin ngayong araw na ito. Dahil nga po rin mga kababayan, ito isi-share din po natin itong si Representative Ace Barbers. Gusto pong busalan ang mga vloggers na sumusuporta dito sa mga Duterte. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Si Trillanes po halatang halata na talagang kabado po kung sino man po ang nasa likod ni Trillanes, kabado na po at natataranta na po sila dito po sa bagong pahayag ni Trillanes, no, na naaalarma na daw siya dito kaya Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. So yan mga kababayan, patungkol po rin natin alamin at ito na nga, simulan na po natin dito kay Representative Ace Barbers. Naku naman. Ito pong balita mga kababayan. NBI asked to file charges versus vloggers allegedly maligning quad panel. Talagang ayaw ni Barbers, no? Ayaw niyang sinisita, ayaw niyang may nagkikriticize sa kanila. Surigao del Norte, Ace Barbers asked the National Bureau of Investigation to prove and file charges against vloggers who allegedly malign the House Quad Committee. Ano pong inyong masasabi? Dito po sa utos, yan matinding utos ni Representative Ace Barbers dito po sa National Bureau of Investigation, na kung saan kakasuhan, file charges against vloggers. Eto nga bakit pa kayo di ba? Bakit pa kayo public servant? No, nature po ng pagiging isang public servant ang makri-criticize, lalo na po pag ang ginagawa ninyo ay hindi tama. Diba? Nasa democratic country po tayo at mayroon po tayong tinatawag na freedom of expression, freedom of the press, no? Freedom of free speech. Yan mga kababayan. So kung ganoon, gusto pong busalan ni Representative Ace Barbers ang mga vloggers na kumakampi sa mga Duterte. Nako. Ano mang gusto nyo? Kayo lang ang mag-criticize sa mga Duterte. Napakabalat sibuyas mo naman Representative Ace Barbers. Kayo lang ang pwede mag-criticize doon sa mga resource person ninyo na kumakampi sa mga Duterte. Pero pag kayo naman ang binabanatan na ang bilis nyo mag-react, sinatawag nyo pang mga trolls ang mga Duterte supporters. So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dito sa ginagawang pagbusal ni Representative Ace Barbers sa ating malayang pamamahayag, diba? Sa ating free speech, sa ating pagiging demokratikong bansa. Gusto niyo diktador na ba kayo? Diba? Representative Ace Barbers, diktador na ba ang style ngayon? Orang ang pamahalaan natin ay diktador na ba? Para sabihin mo sa NBI, na mag-file ng charges against vloggers. Naku naman. Yun tuloy yung mga mainstream media tuloy na hindi naglalabas o hindi mga nagbabalita ng mga nangyayari ng totoong problema, issue sa ating bansa.
hindi mo tuloy criticize. Ang gusto mong parusahan tuloy itong mga vloggers. Nako, mukhang may something ha? Tinamaan siguro itong si Representative Ace Barbers, no? Dahil ba doon sa issue ng yung sa Leyte, no? Yung van na mula sa Surigao, na pumunta sa Leyte, may nahuli, di ba? Hindi nga, pinabulaanan nga po yun ng pulis, diba? Ng PNP. Sinasabing walang barbers na sangkot doon. Pero ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan na walang barbers na sangkot doon? Kotse mo raw nga yung ginamit. Yun mga kauban, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At na. Si Trillanes naman po. Si Antonio Trillanes IV. Nako, kabadong-kabado at mukhang natataranta na. Ha? Hindi pa man tumatakbong presidente si Vice President Sara Duterte, pero eto, pakinggan po natin, basahin po natin. Pero ito muna ang balita. Former Senator Trillanes IV is sounding the alarm against the rise of Vice President Sara Duterte to the presidency. Kinakabahan na siguro to. Sabi niya po, if this happens, for sure like her father, he would abuse the immense power of the president. Nako. Like her father, she would steal government funds. Ang sinasabi nito. Like her father, she would destroy democratic institution. Nako. Mukhang kabaliktaran niya. Lahat ng sinasabi nito mukhang kabaliktaran. Weaponize the law and transform the PNP into her own private security force. Finally, like her father, she would have people killed. Yan mga kababayan. Ano yung masasabi niyo dyan sa statement, no, ni Trillanes? Nako. Halatang halata, no, na gigil na gigil itong si Trillanes. Not to Vice President Sara Duterte, but to former President Duterte. Kasi bawat salita niya, no, bawat sinasabi niya patungkol kay Vice President Sara Duterte, lagi niyang tinutumbok si former President Duterte. Kaya wala pa man, gaya nga pong sabi ko kanina, wala pa man yung 2028 mga kababayan. Kabado na po ito si Trillanes kasi baka nga, baka may ma-impeach at pumalit agad si Vice President Sara Duterte. So sa palagay nyo, dapat bang paniwalaan ng taong bayan itong si Trillanes? Or kasi ito rin ang medyo magdududa ka sa mainstream media, no? Kasi pagdating kay Trillanes, lahat ng sinasabi ni Trillanes, pinipick up nila. Pero pag pro Duterte po ang nagsasalita, no? Hindi nila, parang si Trillanes ginagawa na nilang series di ba? Series na no? Kaya inaabangan na nila kung anong susunod na gagawin, di ba? Handang-handa po sila. But dito po sa pagdating naman sa mga pro Duterte, kahit naka-set up na, kahit naka-organize na ang pagtitipon, no? Or something na press con like that. Wala, hindi po pinipick up ng mas gusto pa nilang paniwalaan, no, ng taong bayan itong si Trillanes. Paano natin hindi masasabi, no? Kasi kung ayaw niyong paniwalaan si Trillanes ng taong bayan, dapat hindi niyo na po kinukuha, no? Pinipick up pa yung kanyang mga sinasabi. Kumbaga nagpapakalat kayo, no, ng maling impormasyon. Kasi kung totoong impormasyon po ang sinasabi ni Trillanes, no, malamang nakulong na po ang mga Duterte. Pero bakit hanggang ngayon, di ba?
yung sinasabi niya noong nakaupo pa si President Duterte, yun pa rin yung sinasabi niya hanggang ngayon. Diba? 3 years na po ang Marcos, pero 3 years na po ang Marcos administration. Pero hanggang ngayon, yun at yun pa rin ang binibira, no, ni Trillanes. Well, anyway, ano po inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Itong nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mula sa sama-samang lakas at pakikipagtulungan pagkakaisa ng taong bayan na mga kasundaluhan na ipagtanggol si Vice President Sara Duterte paglabas ng withdrawal support ng ating mga kasundaluhan maging ang iba't ibang organisasyon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kinatakot ng nasabing Pangulo. Kaya't ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara ay pinigilan na ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, nakarating na ang mensahe na ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa pamunuan ng Kongreso at ayon sa sinabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please don't not or do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of Filipinos. And ito nga ang naging dahilan kaya naging katawa-tawa itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging ang kanya mga alipores, akala pa naman daw ng karamihan ay tumatapang na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at papalaga na ito ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ito ay nagpapakita ng So yan mga kaubayan, matapos po maglabas ng statement si President Bongbong Marcos Jr. na papalagan na itong si Vice President Sara Duterte, no? Pero bakit ganito bang isang pagpalag? Umatras, no, sa pag-impeach. Total, yun naman talaga yung nila no? Yun naman talaga yung tag dito yung stick to the plan, di ba? Ang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil po dyan sa sinabi na yan, siguro ko ay agree kayo, no? Agree kayo sa sasabihin ko na mayroon pong nasaktan. Mayroon pong nasaktan sa sinabi niya na wag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte. And I think it's not Vice President Sara Duterte, but this Speaker Martin Romualdez. Nasaktan siguro dito sa sinabi. No? Kasi parang binabypass na yung power ni Speaker Martin, di ba? Kasi dumiretso na si President Bongbong Marcos Jr. doon po mismo sa mga congressman. At hindi dumaan kay Speaker Martin Romualdez. So, nasaktan ba? No? Si Speaker Romualdez sa ginawa ni PBBM? Or alam niyang sasabihin yun at sasakyan lang nila na parang walang nangyari. Pero kung totoo yan, kung totoo yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na wag nang impeach si Vice President Sara Duterte, ang makikita po nating aksyon, no, ng Kongreso ay ititigil po nila, no, yung hearing na yan. Lahat ng hearing ititigil po yan kung susundin ng Kongreso itong si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, pag hindi naman po sinunod si President Bongbong Marcos Jr., isa lang pong ibig sabihin yan. Talagang weak leader talaga. Weak leader po talaga kapag hindi siya sinunod. Kasi hindi ka sinunod presidente ka tapos hindi ka susundin. Diba? Wala yan. Walang kumbaga, yun nga, no? Weak leader ka. Kapag pinagpatuloy pa itong mga investigasyon ito.
Señales na sumusuko na siya kay Vice President Sara. Ayon pa sa rin po si Atty. Taberna or mas kilala bilang Katuning Online. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos Jr. may mensahe sa mga lider ng Kongreso para pigilan ang impeachment ni Vice President Sara matapos ang kali-kaliwang complaint mula sa iba't ibang mga departamento. Nagbigay ng paalala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaints. Sabi ng Pangulo, hindi importante si Duterte in the larger scheme of things. Ang impeachment ay maaari lamang anyang makagulo sa dapat na ginagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Full text, in the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Hashtag 18 News, hashtag Pangulong Bongbong Marcos Jr., hashtag Sara Duterte, hashtag impeachment, end quote. Malamang ay alam na di mo rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi impeachment ang mga kaso sa kanilang inihanda laban kay Vice President Sara Duterte, kaya dapat sana ipahinto na lamang niya ang maghiring-hiring ng Quadcom noon pa at ang kanyang ginawang planong pag-aatras sa nasabing impeachment laban kay Vice President Sara ay nakumpirma tuloy ng marami sa ating mga kababayan na natatakot na ito sa posibilidad na taong bayan naman ang huhusga sa kanya at sa kanyang pambubudol, kaya di umano'y biglang pinatigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay sa takot na mabaliktad ang sitwasyon at baka siya ay mapa-impeach, kasi para sa taong bayan ay mas malaki ang nakikita nilang kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bansang Pilipinas kaysa kay Vice President Sara Duterte. Maaring alam din di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na marami na sa taong bayan ang galit na sa kanya at sa kanyang pamumuno, kaya kung patatalsikin pa nila si Vice President Sara Duterte ay mas lalong masasagad na ang galit ng milyong-milyong Pilipino na nagmamahal sa Vice Presidente. Ay naman sa naging opinyon ni Atty. Texie Cruz Angeles Online, the House wants to impeach Malacanang stops it because Sara is allegedly unimportant. If you think this makes the president sound cool, well, you need to read more hairdressing books. Impeachment is the only legal way to do what. So, Sara is not important daw, mga kabayan. Vice President Sara Duterte is not important. But, no, kung hindi talaga importante si Vice President Sara Duterte, bakit lahat po ng investigasyon, lahat po ng hearing dyan sa Kamara is related to Vice President Sara Duterte? Kung hindi siya importante. Naku, wag po kayong ito parang binubulol na naman po tayo ni President Bongbong Marcos Jr. to believe parang mas yung lumalabas kasi naaawa siya dito kay Vice President Sara Duterte. Para sa akin yung statement niyang wag na kasi hindi naman importante. Parang naaawa siya kay Vice President Sara Duterte kung titingnan mo. Pero kung hindi talaga importante, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko, bakit lahat po ng investigasyon nakatutok dito kay Vice President Sara Duterte? Marami namang may confidential fund. Bakit po si Vice President Sara Duterte lang kayo nakatutok? Kasi hindi siya importante. I don't believe it. Hindi po tayo maniniwala dyan. Sapagkat kitang-kita dito pa lang sa post ni Trillanes, parang kabadong-kabado na sila for Vice President Sara Duterte na maging presidente. Congress and Malacanang are doing to the Vice President, so why stop it? I suppose the President would rather continue doing what is illegal but absolutely spectacular. It's good for him and his cronies. Someone out there thinks all of us are idiots. Who's advising you, man? Ayon naman kay Mark Antonio Lopez, may takeaway from his supposed text message blast of President Bongbong Marcos to Congressman and read the impeachment of Vice President Sara.
nila. Number 1, it is his way of washing his hands if the impeachment does proceed. I tried to stop it. Number 2, it reveals a strategic dispute with his cousin, the House Speaker, because in ideal setting, the President would simply call his cousin and convey his sentiment, and the Speaker will simply adopt the request and order his House to stand down. One way of reading between the lines of the message below is that Pangulong Bongbong Marcos Jr. is undermining this cousin by going directly to the congressman. The other way is that he is just conveying or covering up his own ass in case hell breaks loose. And go. Malakas kasing ebidensya ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ang panggigipit ng Marcos administration sa kanya. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion, kritisismo sa video ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.